Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. At sa mabuting balitang ito, makikita natin si Jesus na nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. At maraming tao ang naguunahan na makalapit sa kanya. Kaya nga nung may nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa, wala sa mga bangka ang mga mangingisda sapagkat sila'y naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa at hiniling kay Simon na may-ari ng bangkang ito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa lawa at doon siya nangaral sa mga tao. At pagkatapos ng kanyang pangangaral, sinabi ni Jesus kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." At ganun nga ang ginawa ni Simon. At nakahuli sila ng napakaraming isda, kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka ng mga nahuling isda na halos lumubog ang mga ito. At nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ka nang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Isang napakagandang ebanghelyo. Hindi lamang ito isang milagro ng pagkakahuli ng napakaraming isda, ngunit ito rin ay nagpapatungkol sa maraming karanasan ng tao. Katulad ng mga mangingisda nila Simon Pedro sa ebanghelyong ito, lahat tayo ay naghahagis ng lambat. Kung sila Simon Pedro ay naghahagis ng lambat upang makakuha ng ipagbubuhay o ikabubuhay para sa kanilang mga pamilya, kaya nga ang tawag sa kanilang hanap buhay ay pangingisda, lahat din tayo ay naghahagis ng lambat upang kumuha ng buhay. Ngunit katulad nila Simon Pedro, naubos na yung oras nila buong magdamag sa gitna ng dilim sa paghahagis ng lambat, ngunit wala silang huli. Ang ibig sabihin, uuwi silang bigo sa kanilang mga tahanan at walang maibibigay o maihahandog na buhay, pagkain sa kanilang mga minamahal. At ganun din ang maraming tao. Ganun din tayong lahat. Tinangka nating maghagis ng lambat sa iba't ibang lugar sa daigdig na ito. May mga taong naghagis ng lambat sa paghahanap ng salapi, pagkakaroon ng tanyag na trabaho, o upang maging sikat ang kanyang pagkatao, o pagandahin ang kanyang pangalan sa harapan ng madla. Ang iba naman ay naghahagis ng lambat sa iba't ibang relasyon at ugnayan. Ang iba naman ay naghahagis ng lambat, namamalimos ng buhay sa pagkain, pag-inom, at iba't iba pang mga gawain. Sa madaling salita, tinangka ng maraming tao na kumuha ng buhay sa iba't ibang lugar sa daigdig na ito. Ngunit ang kadalasang nangyayari, maraming tao ang umuuwi sa kanilang mga tahanan na walang daladalang buhay. Pagod, bigo, wala nang lakas para harapin ang isang bagong umaga. Kaya nga, sa ganoong panahon, kinatagpo ni Jesus ang mga mangingisdang itong nabigo. At maaaring sinasabi sa atin ng Diyos na tayo ngayon ay pagod,
naghagis ng lambat at naghanap ng buhay kung saan-saan, ngunit wala pa ring buhay, ang sinasabi ni Hesukristo sa atin, ako ang magtuturo kung saan mo dapat ihagis ang lambat. Sa madaling salita, sinasabi sa atin ng Diyos, ako ang magtuturo kung saan ka dapat sumalok ng buhay. Hindi sa katanyagan, hindi sa kayamanan, hindi sa pag-ibig sa daigdig na ito, hindi sa mga relasyon at ugnayan na kadalasan ay napuputol. Sabi ng Panginoon, ituturo ko sa iyo kung saan dapat ihagis ang lambat. At alam naman natin na ang tanging buhay na hindi nawawala, na kailangan nating mahawakan at matanggap, ay ang buhay na walang hanggan. At walang makapagbibigay nito, kundi ang Panginoon lamang. At paano natin masasabing tinatanggap na natin ang buhay na walang hanggan? Kapag naranasan na natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang mapangligtas na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga napakagandang tagpo sa Ebanghelyong ito ang pagluhod ni Simon Pedro sa harapan ni Jesus. Sinabi niya, lumayo ka sa akin. Ako ay isang makasalanan. Sa Biblia, sa kasulatan, ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit si Hesukristo, anak ng Diyos na dumating sa daigdig, siya ang kumuha ng kamatayan bilang parusa sa ating mga kasalanan para ibigay sa atin ang kanyang buhay. At ang buhay ni Hesukristo ay buhay na walang hanggan. Bilang konklusyon, isang paglalagom, inaanyayahan tayo ni Hesukristo saan dapat ihagis ang ating lambat, saan dapat tayo sumalok ng buhay. Sinasabi ni Hesukristo sa ating lahat, sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Si Hesukristo lamang ang tanging makapagpupuno at makagaganap ng buhay na inaasam ng lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.